pahina na naman. Merong sinabi si Gusgusin na... Ito walang biro ito. Si Rosmar Tan Pamulaklakin ay maging mabuting bata sa akin. Mabuti yan. Actually, ninong ako sa anak niya. Pasensya na, Rosmar. Ninong ako sa anak niya. Yes, sa akin na invitation. Aba dito, mga kahombre ko, ang aking kaibigan na si Rosmar, nabigyan ng tsansa ng isang Norman Mangusin na maging kaibigan. Aba, mga kahombre ko. So, si Rosmar pa ho ang swerte in this case, di ba? Kasi binigyan siya ng konting lakas o mahika ni Norman Mangusin upang maging isang bilyonaryo o magkaroon ng isang kaibigan na dekalibre, di ba? Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba, hombre. Pero logically speaking, mga kahombre ko, kung iisipin nyo lang naman, si Rosmar, mga kahombre ko, ay different type of animal yan. Kasi literal ho, mga kahombre ko, na mayaman talaga si Rosmar. Dito, pinapalabas ni Norman na parang mas mayaman pa siya kay Rosmar. Talaga kakaiba ho ito, mga kahombre ko. Ba't nung nakita ko siya na nandun kay Diwata, nagbigay ng 1 million at nagbigay ng bahay at kung ano-ano, hindi ako pumatin sa binyag ng anak niya. Pasensya na. Hindi sa totoo lang, ako'y ninong sa anak ni Rosmar Tan Pamulaklakin. May 14 ho yun, alas 6 ng hapon sa Tagaytay. Pero nung naisip ko lang, sabi ko, wala akong ano kay Ros kasi mabait na bata yan eh. Hindi tumalikod sa akin yan ni minsan. Hindi siya tumalikod sa akin. Kumbaga, sumikat siya, kinilala niya ako. Pero kasi ako yung taong may prinsipyo. Kumbaga, tinawag niya ako para baka daw gusto kong mag-ano kay Diwata. Katulad nung una sinabi ko, mayaman na yan. Ang pakainin natin yung mga walang makain. Yung mahihirap. So, yun. Yun yung sinasabi ko. Na nakapagsalita kasi ako dun sa mga vlogger na bakit kailangan si Diwata? Bakit hindi kayo sa mahihirap dahil walang views? Kaya hindi ako umatendo sa binyag ng anak niya. Hindi ko tinalikuran yung bata. Ang tinalikuran ko lang is yung klase ng mentality na meron sila. Yes. So, yun ho yun. Wala akong personal grudge sa kanila. But ayoko lang ng mentality na meron sila. At saka hindi ko Ang tanong, gusto ba nila yung mentalidad mo, Kulaong? Ayaw mo sa mentality nila. Ang tanong, gusto ka ba nila? Baka nga si Rosmar napilitan lang na kunin kang ninong kasi sikat ka lang noon. Pero wala. Ngayon, hindi ka na tinitignan niya na ninong ng anak niya at baka nga kinakahiya pa niya yun. At isa pa, naku, baka pinagsisisihan niya na kinuha pang ninong ka ng anak niya. John Habib, ayan, Bagyo talaga ang dating ni Kulaong, signal number 10 ang dating. Ayan, Ate Macha Mochi, hello po. Si Kulaong ay hustler, si Alex ang estudyante niya na nag-tuition fee. Okay, germ out na timing na hayok si Alex, oo nga. Okay, may new event bukas, wag lang tatalon si Kulaong sa Sheraton bukas. Batang Munti TV, Boss Mac, nangutang din ba sa'yo si Norman? Nanghingi, oo, pero yung nanghihingi ng tulong, pero wala kasi kung papautang sa kanya. Nanghihingi noon ng tulong. Wala akong perang papautang sa kanya o papahiram sa kanya. Yan, Fritz Wieland, ayan, shoutout po Fritz Wieland. Okay, Oliver Espinola, Kuya Ramil Cruz, ayun, kahit daw si The Kings may post na. Ayaan yun. Mamaya na lang po natin yung pag-usapan. Unahin muna natin to. Alam nyo, hindi ko kailangang isasabihin makikisaw-saw sa kanila. I have my own, meron ako sariling supporters. At nakilala ko, hindi dahil sa pagtitiktok, hindi ako nakilala sa pagtitinda ng pares o sa paglalabas ng singit. Nakilala ako sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. Ulol. Ulol. Tulog naman na yung anak ko
magmumura ako dito. Ano nakilala ka sa pagtulong? Nakilala ka sa pagpapanggap na Marcos. Hindi sa pagtulong. Nakilala ka dahil sa pang-i-scam mo sa mga OFW. Mas nakilala ka doon. Parang ang dating sa'yo, unfair na unfair si Rosmar dahil ang tinulungan si Diwata. Bakit? Gusto mo ba sa'yo binigay dapat yung pera? Dahil wala ka malamon. Si Diwata, deserving tulungan. Bakit? Lumalaban ng patas. Naghahanap buhay, nagtatrabaho, kumikilos. Ikaw, nakaasa ka lang sa hingi. Nakaasa ka lang kay marit pari mo. Nakaasa ka lang sa mga mamis. Yung mga OFW, ginawa mong kumpare, ginawa kang kumpare, ginawa kang kumare, para sa halip na dapat ang mangyayari, magiging gabay ka sa mga anak nila, sila ang gumagabay sa iyo ngayon. Pinapautang ka, pinapadalan ka ng pera para panlamon mo. 'Di ba? Kaya ikaw, Ulaong, huwag kang magmalaki na parang ang dating, pantay lang kayo ng mga vlogger na sinasabi mo. Actually, mas sikat pa sa'yo si Diwata. At mas gusto ng mga tao si Diwata kaysa sa'yo. Dahil ikaw, Ulaong, nakilala kang scammer. The only man who stand against all odds. Para dun sa mga nagbigay sa iyo ng kotse ng 1 milyon ng bahay, hindi worth it, di ba? Sumikat ba kayo? Wala rin. Hindi na rin kayo pinag-usapan. Kumari ko pa naman yung nagbigay dyan, si Rosmar. Mare, may pagkakataon ka pa, bawiin mo yung binigay mo. Oh, real talk yan. Mali naman yung naisip mo dito, Norman. Kasi eto si Rosmar, kilala ko ito. At tumutulong din ito sa iba't ibang mga tao na minsan walang video, minsan merong video. Hindi naman dahil sa hype or whatsoever. Pero alam mo yon, ganun lang talaga. Bilang isang influencer si Rosmar, tulad mo, di ba? Tulad ko, malamang minsan sinakyan niya rin si Diwata. Kasi nung panahon na yon, siya yung hype. Buksan mo na! Ayan, so, meron ka! Hindi ka mo nagkamali! Grabe na iyak na! Pero, 1 million! Ang total po halos ng mga sponsor natin kay Diwata at Cash, lahat-lahat, nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Alam nyo kasi, mga kahombre ko, o alam mo ba, Norman, na bilang isang influencer, mahalaga na napapatunog mo kahit paminsan-minsan lang ang pangalan mo sa social media. In this case, wala naman din siguro masama kasi tumulong naman si Rosmar. Alam niyo, nagbigay ng parang caravan, di ba? Nagbigay ng kung ano-ano kay Diwata. So, naisip niya siguro na hindi naman di siguro masama ito para sa branding niya. Kasi kahit saan mo tingnan, di ba? Pagtulong pa rin yon. Di ba, Norman? Iba naman yung mentalidad mo. Sinasabi mo, yung 1 milyon, dapat ibigay mo na lang sa akin. Para ako yung tutulong. Malamang, di ba? 200K ang ibibigay mo sa tao, yung 800K sa'yo, di ba? Ayun niya, sinabi ng secretary mo na si Yamatan. At saka isa pa, Yama, may question pala ako sa'yo, sorry. Sige lang. Totoo ba na, kasi unclear din sa akin, ang dami ko na pinag-i-interview, pero unclear, medyo nasa 80-20, pero ikaw makakapagpa 100 dito sa tingin ko, if totoo to. Totoo ba na kunwari nagbigay ako ng 1 milyon bilang donasyon nga sa ginagawa nga na humanitarian, tama? Nyo, back in the day. Totoo ba na, let's say kung 1 milyon, example lang naman, hindi ko alam yung totoong number, 1 milyon, let's say 200,000 lang ba talaga na gagastos, tapos yung 800 napasok sa bulsa, is that correct or hindi? Oo, totoo yung ganun. Okay. 100% totoo yung- na, so, ayun, okay. Oo, totoo yung ganun.
yung ganung setup nila. Pero hindi ko naman alam kung saan napupunta kasi marami siyang mga ibang tinutulungan pa, marami siyang mga gastusin. Dahil hindi naman nila ako sinasama pagdating sa pera, sila lang nila Tatay Dong Batalan tsaka nila Alaysa eh. Lalo na kapag kami mga padala yung mga OFW. Napakaganda ng sagot mo, Yama. Maraming salamat. 100% na ako ngayon. So, Yun kasi ang gusto mo. Naniniwala ako dyan. Wala, hindi ka na pagbigyan, di nagtampo ka na lang, bahala na kayo sa buhay nyo, di ba? Ganun lang naman yun, mga ka-hombre ko. At saka mga ka-hombre ko, kung totoo nga ba, no, sinasabi ng tao na ito na sinasabi daw ni Rosmar na ipinupush daw siya na, oy, magbigay ka, please, ganito, ganyan. So what? 'Di ba? Kung hindi ka magbigay at kung ayaw mo, edi wag ka magbigay, pero pumunta ka pa rin, 'di ba? Sa event na 'yon, 'di ba? Kasi binyag nga daw 'yun eh. So, alam niyo 'yun. Lumalabas na hindi ka rin okay talaga. Saka isa pa, wala naman siyang pambigay din. Si Rosmar, kita nyo, nagbigay ng 5M, galing sa bulsa ni Rosmar yun. Si Kulaong, kung sakaling magbigay dyan, ipanghihingi pa. Saka manghihinaya nga si Kulaong na magbigay dyan. Kasi ang nasa isip niyan, lamang na si Diwata sa kanya, bibigyan pa niya. Diba? Ayun, opo, uwishi yun. Yung kanina, kinakain ko yun, tinapong ko. Kumuha ako ngayon itong padala na chocolate sa amin. Thank you po sa nagbigay ng chocolate, sa nag-donate. Si Kulaong nakakagutom yung ginagawa mo. Pasensya na ha. Pag kasi ko ang ulam kasi namin yung tawag dito, yung bumili lang kami ng Chooks to go. Parang parang tuyo lang yung kinain mo, 'di ba? Yung parang lang siya, dry lang na pagkain, kaya parang kulang. Kasi mahilig ako sa mga menudo, apretada, ayan, mga mesarsa, beef steak. Chooks to go lang yung ulam namin kasi ginabi kami ng kanina ng dating kaya napapakain pa ako tuloy ngayon. Ngayon, dito kay Kulaong, anong siya kay Diwata. Laki na insecurities niya kay Diwata kasi ang daming blessing na dumating kay Diwata. Kasi, ganun yun Kulaong, kapag gumawa ka ng kabutihan, gumawa ka din ng pagpapakita na ikay naghahanap buhay, na ikaw ay hindi nanloloko ng mga tao, na ikay hindi nang bubudol, sigurado, sigurado ko na ikaw din sana marami ka rin sana matatanggap na blessing. Kaya lang, Kulaong, simula pagkabata mo nanloloko ka na simula nung ikaw naglaya sa inyo, ganyan ka na kaya ka na, kumbaga nataniman ka na ng kasamaan Si Diwata, gumawa rin siya ng kasamaan. Nakagawa rin siya ng masama. Nagnakaw siya noon ng cellphone, 'di ba? Yun yung doon siya nag-trending nagnakaw siya ng cellphone. Pero Kulaong, nagrepent yung tao. Kasi ikaw wala kang repent Hindi ka nakikitaan ng repent ng mga tao. Try mo Kulaong mag-repent. Kita mo, wala pa ring tutulong sa'yo, wala pa ring susuporta sa'yo. Alam mo kung bakit? It's too late already to repent. Kay Diwata kasi nakita natin yung kanyang pagkadapa Tapos bumangon, unti-unting binuo ang sarili. Nagtayo ng negosyo, tumutulong siya sa mga walang trabaho. Ginawa niyang yung sarili niya Self-made din siya yun ang wala ka Kulaong. Yung repentance at tumayo sa pagkakadapa. Ikaw kasi Kulaong na natili kang nakadapa. Pero isip mo tumatayo ka.
Yung akala mo nakatayo ka pero nakadapa ka pa rin talaga. Kasi nga ikaw, ikaw ay merong kang hindi pala siya 'yon. Sorry, oo. Iba pala 'yon, yung isa pala 'yon, si ano. Oo, tama. Mali ako doon. Sorry. Hindi nga pala siya yung nagnakaw ng cellphone. Oo, napaaway siya at nadala sa police station. Yung isa ang nagnakaw ng cellphone. Yung mukhang madungis. Nakalimutan ko na pangalan nun eh. Yun nga, tama nga. Eto kasing si Diwata, may repentance, merong kakayahan na itayo niya yung kanyang sarili. Ikaw kulaong wala eh. Lagi kang nakasagka sa ibang tao. Lagi kang nakadepende sa isang tao. Akala mo tumatayo ka? Hindi. Itinatayo ka. Tapos kapag wala ka na, babalik ka na naman sa pagkakahiga o pagkakadapa. Yan si Otlum. Tama. Oo. Sorry nagkamali ako. Si Otlum pala yun. Si Kulaong hindi marunong lumaban sa buhay. Ang alam niya manloko ng tao. Tama. Otlum yung nagnakaw. Makoy Kargado. Salamat sa pag-correct ha. Nagkamali ako dun. Ano yun? Burong talangka? Meron bang gano'n? Burong talangka? Yun yung talangka na hindi ako kumakain eh. Yung pa kaya ibuburo yung talangka. May something else na kinasama ng loob mo kay Rosmar. At pera yun. Kaya hindi ako umatendo sa binyag ng anak niya. Hindi ko tinalikuran yung bata. Ang tinalikuran ko lang is yung klase ng mentality na meron sila. Anyway, Boss, may warrant. Mas okay pa nga yung ganong mentality eh. 'Di ba? Kaysa naman ikaw Kulaong, ano mentality mo? Papaawa ka, wala na nga makain kami ni Casper eh. Kapag yun yung isa, wala na kami makain ni Casper. Yung isa pa, wala nga akong pampasirox eh. Pag hindi ko natapos 'tong mga papeles, ibabalik nila ako dun sa loob. Paawa para padalan ka ng pera. Naku po. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.